Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Isang lihim na proyekto ang nagdulot ng mga kakaibang pangyayari sa isang maliit na bayan sa Bulacan. Sa proyekto Kalawakan, sinubukan nilang lumikha ng makina ng teleportasyon, ngunit ang resulta ay isang bangungot na hindi nila inaasahan. Pakinggan nyo kung paano nagmistulang halimaw ang mga kalahok at kung paano nila hinarap ang isang demonyong nagkukubli sa anyo ng isang kaibigan. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako nga pala si Carlos at maraming salamat po sa inyong oras para pakinggan ang aking kwento. Nakatira ako sa isang maliit na bayan sa Bulacan. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya at mula pagkabata mahilig na ako sa mga eksperimento at teknolohiya. Kaya naman, hindi na nakapagtataka na napadpad ako sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Sa aming baryo, ako ang laging tinatawag kapag may mga sirang appliances o kung may mga tanong tungkol sa mga gadgets. Ang kwento ko ay nagsimula sa isang lihim na proyekto na pinasok ko kasama ang aking mga kaibigan at kasamahan sa trabaho. Ang proyekto Kalawakan ay isang ambisyosong proyekto na naglalayong makagawa ng makina ng teleportasyon. Kasama ko dito sina Benji, Dante, Pamela at Thomas. Si Benji ang pinakamalapit kong kaibigan at siya rin ang nag-imbita sa akin na sumali sa proyektong ito. Sa isang lihim na laboratorio sa ilalim ng lupa, abala ako sa pag-aayos ng mga wires ng makina ng teleportasyon. Ang mga ilaw ng laboratorio ay kumikislap sa bawat paggalaw ng kuryente. Benji, tingnan mo ito, sabi ko habang inaalis ang takip ng makina. May kakaibang tunog na naririnig ko dito. Relax, Carlos, baka naman normal lang yan, sagot ni Benji sabay ng ngiti. Ang mahalaga, gumagana ang makina. Napansin ko ang mga maliliit na spark na nagmumula sa makina. Pero Benji, hindi ba delikado to? Tanong ko. Ngunit binaliwala niya lang ito. Habang naglalakad kami papunta sa break room, narinig ko ang tunog ng isang daga na tila nagbabadya ng kakaibang pangyayari. Nagdulot ito ng kaba sa akin, ngunit si Benji ay walang anumang pag-aalala. Sa araw ng unang pagsubok sa tao, ang laboratorio ay puno ng tensyon. Ang mga ilaw ay mas maliwanag kaysa dati at ang mga monitor ay naglalabas ng iba't ibang data. Handa na ba kayo? Tanong ko kina Dante, Pamela, Tomas at Benji. Tumango silang lahat ngunit may kaba sa kanilang mga mata. Sigurado ba kayo dito? Tanong ni Pamela halatang kinakabahan. Hindi pa natin nasusubukan sa mga hayop ng maayos. Carlos, huwag kang mag-alala. Kaya natin ito, sabi ni Benji habang pinipilit akong pindutin ang buton ng makina. Sa pag-atubili, pinindot ko ang buton. Biglang naglaho ang mga kalahok at nang bumalik sila, nagmistulang halimaw sina Dante at Pamela. Ang kanilang mga katawan ay nagmistulang pinagtagpi-tagpi ng iba't ibang bahagi ng katawan ng hayop. Nagsimula ang kaguluhan nang bumalik si Thomas sa laboratorio. May kakaibang aura siyang dala. Nagdim ang mga ilaw at naramdaman ko ang malamig na hangin. Thomas, okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya, ngunit walang tugon. Nakatingin lang siya ng matalim, may galit na hindi ko maunawaan. Carlos, ikaw ang may kasalanan nito, sigaw niya. Nagwala siya, winasak ang mga kagamitan. Lahat ng pinaghirapan namin, nagkalat sa sahig. Thomas, kalma lang. Hindi natin ito inaasahan. Pilit ko siyang pinakalma ngunit sobra ang kanyang lakas. Dumating ang mga gwardiya at sa gitna ng gulo, pinatay nila si Tomas matapos niyang tangkaing saktan ako. Nakakalungkot at nakakatakot ang pangyayari. Ngunit napansin kong wala si Benji. Nasaan si Benji? Tanong ko habang tinitingnan ang mga monitor. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng takot sa akin.
Sa opisina, binusisi ko ang mga dokumento ng Proyekto Kalawakan. Nagkalat ang mga papel sa mesa. Puno ng security footage ang mga monitor. Bakit walang record tungkol kay Benji? Wala ring sapat na pondo para sa proyekto. May malaking butas sa lahat ng ito. Tinawagan ko ang mga dating kasamahan ni Benji, ngunit walang nakakaalala sa kanya. Parang hindi siya umiral. Hindi ito tama, sabi ko pinagmamasdan ng security footage. Isang demonyong figura ang nakita ko sa lugar ni Benji. Si Benji, hindi siya tao, napagtanto ko. Malaya na ang demonyong ito dahil sa aming eksperimento. Kailangan kong malaman ang totoo. Sabi ko, iniimbestigahan ang mga code ng makina. May dagdag na utos na hindi ko alam. Ito ang dahilan ng lahat, sabi ko, tinatanggal ang utos sa code. Ang demonyong ito ang nagdulot ng mga kakaibang pangyayari. Paglabas ng opisina, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Kailangan kong itama ang mga pagkakamali. Nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa buong siyudad. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap na parang may sariling buhay. At ang mga tao ay biglang nawawala na lang na parang bula. Isang gabi, tumawag ang isa kong kasamahan sa telepono. Halos sumisigaw na. Carlos, may mga tao na nawawala sa kalsada. Kailangan mong bumalik agad. Habang nagmamadali akong bumalik sa laboratorio, isang residente ang lumapit sa akin, takot na takot. May mga boses na naririnig mula sa kawalan, sabi niya, halos nanginginig pa. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapakalma, pero sinubukan ko. Kailangan nating mag-ingat, sabi ko sa mga tao habang sinusubukang kalmahin ang kanilang takot. Pagdating ko sa laboratorio, sinalubong ako ng isa kong kasamahan, halatang balisa. Carlos, ano ang gagawin natin? Tanong niya habang nagmamadali kaming pumasok. Kailangan nating harapin ang demonyong ito, sagot ko habang inihahanda ang mga natitirang kagamitan. Hindi tayo susuko, sabi ko sa aking sarili habang pinaplano ang susunod na hakbang. Ang kaguluhan ay nagdulot ng takot at pagkabalisa sa lahat ng tao. Ito na ang huling pagkakataon, sabi ko habang inihahanda ang makina. Sa gitna ng laboratorio, inihanda ko ang makina para sa huling labanan. Ang mga monitor ay naglalabas ng iba't ibang data. Benji, lumabas ka! Sigaw ko habang hinahanap ang demonyong figura. Biglang lumitaw siya sa harap ko. Mas nakakatakot kaysa dati. Carlos, hindi mo ako matatalo, sabi ni Benji habang naglalabas ng kakaibang enerhiya. Hindi ako susuko, sagot ko habang pinipindot ang mga buton ng makina. Nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ng siyensya at mga puwersa ng kadiliman. Kailangan kong isara ang portal, sabi ko habang sinusubukang pigilan si Benji. Sa wakas, nagtagumpay ako na isara ang portal at tuluyang mapigilan ang paglaganap ng kasamaan. Nagtagumpay ako, sabi ko sa sarili ko habang nakatingin sa mga nasirang kagamitan. Pero kahit na nagtagumpay ako, ang aking konsensya ay nanatiling mabigat dahil sa mga buhay na nawala at ang mga pangyayaring hindi na mababalik sa dati. Mga kaibigan, ang kwento natin ay nagtuturo na hindi lahat ng eksperimento ay dapat ituloy, lalo na kung may mga delikadong resulta. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang Tagalog horror stories. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, minsan ang kaibigan mo ay maaaring hindi siya ang tunay na kaibigan mo. Paalam.